Hello, ah, magandang hapon sa inyo lahat. So, update muna tayo kay Ma'am Yana. Yana Motovlog. So, last 13 hours ago, as of this recording, nag-post siya. Ito, breather daw. What do you mean breather? So, di umano, ito daw yon. May hatol na pala yung LTO sa kanya eh. Di ba? Nakalagay dito, motovlogger Yana takes breather after being fined 7,000. Kaya, multa eh. And having her license suspended by the LTO for reckless driving and riding without side mirror. The penalties stem from a viral video showing her unsafe overtaking the motorcycle she used, which which she admitted wasn't hers, must also be surrendered. The LTO cited her lack of cooperation and stressed her duty to set a good example as a public figure. So ang parusa niya, 7K na multa at suspension ng driver's license. Well, kung yun naman talaga ang pamantayan, no? Nung kanyang hindi naman sinabi na LTO fines yan na motovlog guilty, suspends driver's license, ordered to be fined. Ayan, nakahinga na siya, no. Yung 7,000 kaya yon, 'di ba? Magkano kinita niya doon sa video eh. Pero sinasabi niya, ni-remove daw ni FB yun, wala daw siyang kinita. I don't know if it's totoo, no. Pero ano yan eh, barya lang yung 7,000 na yan. Tapos hindi naman sinabi kung ano yung kung ilang ilang months suspended. Tingnan nga natin kung masa-search natin. LTO. Nauna ng suspended ng 90 days, di ba? O yun na yung suspension niya. Ito to sa GMA Network. Basahin natin. Instruction galing kay Bongbong Marcos pa, no? Tingnan natin ha yung details. So ito yung sabi ni Chief Mendoza, the online content creator who goes by the name of Yana Motovlog was fined 5,000 for using motorcycle without side mirror. 5,000 ang multa at another 2,000 sa reckless driving. So may multa siyang 7,000. Kaya, 'di ba? Her driver's license was also suspended until such time that she complied with the order of the LTO to surrender. The motorcycle she used during the viral road rage incident, which she admitted to be not hers. Suspended yung license niya hanggat hindi niya sinusurrender yung motor. Bakit pa kaya si ayaw isurrender? Ano ba meron doon sa motor na yon, no? In a 7-page decision, LTO said the offenses committed by Yana Motovlog were caught in the viral video she herself uploaded in her social media account, particularly the dangerous maneuver she did while overtaking a pickup as well as the absence of side mirrors on the motorcycle she was using. The vlogger was absolved in the third case since she is not registered owner of the motorcycle. Kaya ngayon, the decision stem from motor blah 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 blah. The motor blogger apologized to the pickup driver whom she had an altercation with, as well as the riding community over the incident. Bakit hindi pa isurrender, no? So yun, suspended yung license niya until
isusurrender niya yung motorsiklo na ginamit niya. Di ba matagal ng order ito, no? Eh bakit ngayong 21 yan, May 22, kahapon na pinataw to. Kaya, ang liit ng parusa, no? Ang feeling ko ang magiging problem lang nun pagka sinorender yung yung motor. Ang magiging problem doon, if ever na meron man, kung bakit takot sila, siguro hindi rehistrado. Pagka walang rehistro yung motor, lang, ang parusa nun, di ba? 10,000 lang, kaya? Tingnan nga natin yung yung parusa. No registration. LTO penalty. Baka hindi kasi rehistrado. 10,000! The LTO will impound your vehicle and enforce a fine of 10,000. Additionally, you may face penalty for delayed registration, including 50%. If you're caught driving an unregistered LTO. Kahit ipamigay niya na sa LTO yung motor niya eh. Di ba? Barya lang yun. 200. Kaya. Pero nagtataka pa rin na, ba't hindi pa nila isurrender? 'Di ba? Sa bagay, hindi mapaparusahan 'yun kung hindi naman nila malalaman kung sino yung may-ari. O baka iba may-ari, hindi si hindi si boss, ba 'yun? Yung kanyang kasama sa apology video. Baka hindi may-ari, baka mayor ang may-ari. Oy, chismis hindi. Hindi pa natin alam kung sino may-ari. Pero yung mga nagagalit kay Ma'am Yana, ayan na, di ba? may parusa na 7,000. Hindi yung inaasahan yung demanda. Yung demanda ni ni Mang Jimmy, hindi ko alam kung kailan yun, di ba? Kasi magastos din yun eh. Ha-hire pa siya ng lawyer eh. Tingnan natin, no? Baka hanggang salita lang. Siyempre may mga hindi satisfied yan. Ang gusto nyo matanggalan ng lisensya. Pero katulad nga ng sinabi ng aking legal advisor, yung batas kasi ay walang pakialam sa feelings mo. Kung talaga yung parusa, yun talaga. Katulad niya ang parusa niya ay walang side mirror at reckless driving lang, 7,000 lang yun. Diba? Hindi yun yung ini-expect natin na ma-revoke ang lisensya niya. Diba? Then ididemanda siya. Anyway, next topic tayo. Alam niyo yung kumakalat na balita na namatay yung 10-year-old kasi nagpatuli. So pakinggan natin ito. Sensitibo pong balita. Patay ang isang batang lalaki sa Tondo, Maynila ilang minuto lamang matapos niyang magpatuli. Ang nagpakilalang doktor na tumuli sa bata hindi pala lisensyado at dati na ring nakulong dahil sa pagpapanggap. Ang mainit na balita hatid ni Jomar Presto. Si mga kababayan ko, hindi lang sa albularyo yung yung peke, may mga peking doktor din. 'Di ba? May mga peking doktor din. Buti nga sa doktor malalaman mong peke eh. Kasi pag hinanapan mo ng lisensya, walang lisensya. 'Di ba? Or hindi sa kanya yung lisensya. Kaya kailangan tingnan mo yung ID talaga. Sa mga albularyo, sino doon ang peke? 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing peke lahat ng albularyo. Kung may totoo diyan, paano natin malalaman sa albularyo kung sino ang peke? Sa hindi. Dito sa doktor, 'di ba? Nahihirapan pa tayo. How much more sa albularyo pa? Hindi, sa mga nagtataka kung ba't ko siningit yung albularyo. Kasi kada gabi, tinatapik ko din po kasi mga manggagamot eh. 'Di ba? At least ito, malalaman natin kung peke o hindi. Yung albularyo hindi. Taong 2023 nang salakayin ng mga tauhan ng PNP-CIDG Intelligence Unit ang lying-in clinic na ito sa Balot, Tondo, Maynila. Nakatanggap kasi sila ng reklamo na ang nangangasiwa raw ng clinic isang babaeng senior citizen na nagpapanggap umanong doktor.
Ginagamit daw ng sospek ang pangalan at license number ng isang lehitimong doktor na nakatrabaho niya mahigit 20 taon nang nakalilipas. Naaresto noon ang sospek na isang midwife o kumadrona. Ayon sa barangay, nakapagpiyansa siya. Ngayon, siya rin umano Piyansa pa, no? ang nagpakilalang doktor at tumuli sa 10 taong gulang na si So may history na pala itong doktor na ito ng kabulastugan dati. Ginagamit daw ng sospek ang pangalan at license number ng isang lehitimong doktor na nakatrabaho niya mahigit 20 taon nang nakalilipas. Naaresto noon ang sospek na isang midwife o kumadrona. Midwife pala siya. Ayon sa barangay, nakapagpiyansa siya. Ngayon, siya rin umano ang nagpakilalang doktor at tumuli sa 10 taong gulang na si McNathan Aquin nitong Sabado, May 17. Sayang yung bata, no? Wala pang isang oras sa klinik, namatay ang bata. Ayon sa barangay, matagal nang walang permit ang klinik. Walang Yun naman pala bakit hindi nyo ina-actionan? Minsan, hindi ko alam sa mga taga-barangay natin. Aware pala kayo. Tapos, hindi nyo ina-actionan. Ano ba yan? Sasabihin nyo naman, hindi naman sa lahat ng oras mamonitor namin eh. Hindi eh, alam nyo, sabi nyo, alam nyo pala na matagal nang wala ng permit eh. Unless na lang kung, kasi ganito yan eh. Kapag sinabi nila na ngayon lang nila nalaman, sasabihin kasi ng mga tao, ngayon nyo lang nadiskobrehan na wala, na nalulusutan kayo. Ngayon, sinabi naman nila na alam na nilang matagal nang walang permit, pagkukulang na naman nila. Sana inaksyonan na nila. Ayon sa barangay, matagal nang walang permit ang klinik. walang request. So ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Hindi! Siyempre naman, di naman kayo tanga-tanga dyan na may nakikita kayong pumapasok dyan. Yun ngang nanay, nalaman niya nga na nag-ooperate kayo pa mga taga-barangay. Pambobo yung ni Kagawad no? Yung dahilan niya. Yung mga pasyente, nalalaman nila na kayo pang nandyan mismo na namamahala dyan. Nang walang permit ang klinik. Walang request. So ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang alam namin licensed midwife siya. Pero doctor hindi. Maging vigilant sila kung registered ba, kung ano ba. Diba? Tayo na lang ang problema sa katawan natin dahil yung mga taga-barangay, hindi nila alam. Huwag niyo ko sasabihin na hindi naman bungo sa lahat ng oras mababantay. Hindi, sinabi niya, alam na nila matagal daw na walang permit na walang request Maniniwala kayo na hindi nila alam na nag-ooperate? Di ba? Hindi ka panipaniwala, hindi nyo alam, hindi nyo malang ba nadadaanan yan pag nagro-ronda. I'm so sure, nagro-ronda kayo sa barangay para malaman nyo kung may problema o hindi. O hindi rin kayo nagro-ronda sa barangay nyo. Siyempre, pag naikutan nyo yan, may pumapasok doon. Registrado ba yon? Di ba, men? Kaya talaga, kailangan natin mag-elect ng mga may paki sa lugar natin, no? Saka ang dami-dami nating ospital na pwede nilang puntahan. Kinumpirma rin ng nanay ng bata na si Marjorie na ang babaeng nahuli noong 2023 at ang babae na nagpakilalang doktor at tumuli sa anak ay iisa. Natuklasan niya lang daw online ang klinik dahil assistant doon ang isa sa kanyang mga kakilala. So, yun nga, si nanay nga ng bata nalaman na nag-o-offer kayo pa. Kayo yung ina-applyan yan, di ba? Na magkaroon ng permit. Ay, nako. Pustahan tayo, wala pang, hindi pa rehistrado sa BIR yan. Walang barangay permit Sinabi pa raw sa kanya na 3 na ang kanilang natuli noong araw na yon. Sa halagang 1,200 pesos, napapayag si Marjorie na doon ipatuli ang anak. Dahil sa pagtitipid din no? Sabagay, sa hirap din naman ng buhay, hindi mo masisi yung nanay. Tapos alam niya pa na doktor yung gagawa, no? Kaya lesson na naman ito sa atin na pagdating sa mga ganyan, pag regarding sa health,
or sa pagkain. Basta regarding sa kalusugan natin, doon na sana tayo sa sigurado. Okay lang sana kung damit, 'di ba? Damit na bibilhin mo galing Shopee. 'Di ba? Bibili ka sa Shopee ng murang damit. Then pagdating sa pangit pa lang quality. Okay lang 'yun eh. At least ang nawala lang doon yung pera mo. Pagdating sa kalusugan, hindi rin talaga advisable yung magtitipid tayo eh. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa clinic ay nasa 20cc ang dose. Ilang minuto 20cc, parang ano naman nun? Ang tawag dito, ang laki naman nun. Hindi, anong anesthesia ba yung ginamit? Lidocaine ba? Kadalasan lidocaine ang pinaka ang pinaka mabentang local anesthesia. Yung lang. Ginagamit din ng lidocaine sa mga nagtatato, 'di ba? Yun din ang tinuturok nila. Pero 20cc, ang nun? Kasi ako nung nagpakain ako ng pusa kung hindi ko makain, 20cc, yung 10cc niya, ang laki na eh. Alam ko may computation pa yan sa sa bago mo iturok sa bata, may computation pa yan eh. Hanapin nga natin yung Wait lang ha, magre-research lang ako. Ito. May nakita akong video. Ito galing kay Doc Alvin, di ba? Na-browse ko ito video niya. Ito dinidiscuss niya yung regarding sa dosage. Hindi nga naman daw nasabi kung anong anesthesia yon. Pero malamang sa malamang lidocaine yung ginamit. So ito yung explanation ni ito yung napanood ko nung nag-research ako. At least ito doktor, tanungin natin doktor. Maliit ang katawan yan eh. Ito ay... Yan ganyan kalaki yung Tama. Ito pala 10cc 5 pala yan to. eh. Yung ganyan eh. Okay. So ito 5cc. 5cc pa lang pala yan. So meaning, di ba, yung tuberculin kasi 0.5cc yun eh. Alam niyo yung tuberculin syringe? Yung ginagamit minsan sa sa insulin, yung sobrang liit. Ito 5cc pa pala to. Akala ko 10cc na yung ganyan. Ganyan na siya kaliit. 5cc. Malaki. And usually, sa pagtutuli ng bata, enough na yung 5. Sobra pa nga yan eh. 3 to 5cc. Okay na yon. Pero depende pa rin yan sa bigat. Sa bigat, kukumputin bata. pa yan eh. Ngayon, yung 20cc, sobrang laki po nun. Doble nito. Imagine niyo ito 10cc to eh. Pag pinuno nyo yan ng anesthesia, sobrang dami na po niyan. Tapos kung totoong 20cc yung in-inject, 2 ganto. Napakarami po nun. So, hindi po pantay-pantay ang compute sa anesthesia. So, kung yung bata mas payat, mas mababa din dapat yung dose nun. Kung yung bata medyo mas malaki, medyo mas chubby or mas mabigat, iba rin po yung dose nun. So, ang conclusion, panoorin nyo to ha. Mas in-depth yung nyo pag napanood nyo si Doc Alvin. Di ba? Tinapik ni Doc Alvin to sa video niya. So, meaning, pwedeng nangyari na overdose yung bata kung 20cc yung tinurok. Kasi ano ba ang function ng ng anesthesia? Ano yan eh? Pamamanhi din ka niyan eh. Magkakaroon ng involuntary control yung mga muscles mo. Baka nga yung yung respiratory niya nag-depress eh. 'Di ba? Tingnan natin ha. Anesthesia. Cause of respiratory. Ayan nakalagay dito. Anesthesia can impair respiratory function by causing a drop in lung volume, reduce muscle tone, and leading to conditions like atelectasis, collapse lung tissue.
'Di ba? Hindi gaano magfa-function kasi nga ano eh. Hindi mo makokontrol ang ano mo nun eh. Dahil sobrang taas ng anesthesia na tinurok sa'yo. Kaya siguro, nag-struggle huminga yung bata nun. Yung sinasabi nila nangingisay. Matapos ang pagtuli, napansin ni Marjorie na nanginginig na ang yan, kanyang oh. anak. Napatagal pa po doon dahil ang Siguro hindi na makahinga yung bata nun. Sobrang taas ang dosage ng anesthesia. po sa akin ng doktor, normal lang daw po yung kasi groggy, pati po yung assistant. Tapos yung nakikita ko na po nangingitim yung anak ko, yun na po. Tinakbo na po namin ang kalipin sa ospital. Tapos ayun na po, dead on arrival na po. Matapos mangyari ang insidente, dinala naman sa MPD ang babaeng nagtuli sa kanyang anak. Pero pinauwi rin dahil kailangan pa raw i-autopsy ang bangkay ng bata. Nakatakdang i-autopsy ng NBI ang bangkay ng bata para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero nagdadalawang isip pa raw dito, Bakit? pamilya. Para po kasing naawa na po ako sa anak ko eh. Ate, wala na nakakaawa doon dahil wala na yung anak mo eh. Paano nyo makakasuhan yung doktor niyan? Eh yun ang isa sa mga evidence eh. Pag inautopsy yan eh. Tinan mo, hindi nila napakulong yung doktor. Di ba? Sobrang bata po na anak ko eh. Para mamatay na dahil lang sa ganyan eh. Paano makukulong yung doktor na yun kung kung hindi nyo pa, kasi yun yung gagamiting evidence eh. Sobrang sakit po sa akin. Panganay ko po yan eh. Hindi ko po talaga siya mapapatawad. Kahapon ng umaga, nagtungo ang GMA Integrated News sa clinic pero sabi ng humarap, wala raw ang nagtuli sa bata. Nag-iwan na lang ng calling card para matawagan tayo ng clinic pero wala pa rin hanggang sa ngayon. Sinubukan din namin na muling magtungo sa clinic kagabi. Bukas ang ilaw ng katabing bahay na Ang kulit eh, no? Ng GMA. sinasabing tirahan ng anak ng nagtuling peking doktor pero walang tao na humarap sa amin. Jomer Apresto nagbabalik Hindi sila tinigilan ng ng reporter eh. Ano lesson na natutunan? Pagka ganyan, titipirin no. Pagdating sa health ng mga mahal natin sa buhay. So, yun lang mga kababayan ko. Feeling ko na overdose yun. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.